True to his words, hindi siya lumalabas sa tuwing nasa kusina o nasa sala ko. Para kami nagpapatintero sa loob ng unit niya. Tuwing nakikita niya ako, agad itong pumapasok sa kanyang silid. Minsan naaawa na rin ako sa kanya. Dahil siya pa mismong nag-a-adjust para sa akin, kahit kondo niya naman to. Kung gugustuhin niya nga, pwede niya akong paalisin dito kahit anong oras. Ilang beses ko na itong nahuling nakatingin sa akin sa labas ng silid niya. Pero kapag naman nakita niyang nakatingin ako, agad din itong pumapasok. Para itong schoolboy na nagtatago kapag nahuhuling nakatingin sa crush niya. Ang cute niya kaya tingnan. Kinikilig nga ako minsan ng slight lang naman. Araw-araw maaga akong nagigising dahil naglilinis ako at naghahanda ng pagkain namin. Napansin kong hindi ito pumapasok sa opisina niya buong linggo. Palagi lang ito sa silid niya. Ano kayang ginagawa niya doon? Nagtatrabaho kaya ito? Minsan kinakato ko pa ito para kunin ang mga labahin niya, pero hindi niya naman pinapalabas sa akin. Hindi na daw kailangan at siya na lang daw ang gagawa nun. Hindi na rin ako nagpumilit. Ang importante nalilinisan kong buong unit niya at naipagluluto ko siya ng pagkain niya. Yun nga lang, nag-iisa ito kung kumakain, kasi pumapasok din ako sa silid ko pagkatapos kong kumain at magligpit. May 2 silid pa dito sa kondo niya. Ang isa maliit lang, ginawang gym, kasi may mga gamit pang ehersisyo. Ang isa naman parang entertainment room, dahil may malaking TV, tsaka may upuan din tulad nung nasa silid niya. Ibang kulay lang ang nandito. Puti, tsaka iba din ang tela, pero nakabalot ito ng plastic. Nagtataka nga ako kung bakit kaya ang hilig niya sa ganong forma ng upuan. Maganda ito pero mahirap naman gamitin, kasi hindi naman pangkaraniwan yung forma nito. Magdadalawang linggo na ako dito. Nanghiram lang ako sa kanya ng laptop nung nakaraan kasi nag-email lang ako sa mga kaklase ko para sa project namin. Sabi ni Sir Dave, kakausapin niya ang dean namin para makakuha ko ng final exam. Hindi daw muna ako kailangan pumasok. May kinausap na din siya para bantayan ako habang nandito sa unit niya. May kailangan lang daw siyang ayusin bago ako makabalik sa normal kong buhay. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may banta sa kaligtasan ko. Pero laking pasalamat ko na lang din at nakinig ako sa sinabi niyang dito muna ako sa kanya. Hindi ko rin makontak si Gaiden o si Gina kasi wala akong cellphone na dala. Nahihiya din naman akong makiusap kay Sir Dave. Nahihiram ako ng phone niya para matawagan si Gaiden dahil alam ko namang beast mode siya pagdating dito. Kumusta kaya ang mga ito? Hinanap kaya nila ako? Ilang beses umalis si Sir Dave pero binili nito sa akin na wag akong magpapapasok kahit kanino. May aasikasuhin lang daw ito saglit at babalik din naman agad. Totoo naman, kalahating oras lang bumalik din ito agad at doon ulit na malagi sa silid niya. Hinayaan niya akong pagala-gala dito sa loob ng unit niya habang nasa loob lang siya. Gusto ko na nga itong kausapin dahil naboboard na rin akong walang kausap dito. Kaunti lang din na nakakain ko kasi nakakalungkot kumain mag-isa. Mabuti pa dun sa mansyon, madami akong nakakasama. Kumusta na kaya sila Nana? Sila Madam kaya nasa mansyon pa? Makakabalik pa kaya ako doon? Siguro galit din ang mga ito sa akin ngayon. Nalulungkot akong isipin na ang dating tahimik kong buhay ay bigla na lang naging magulo. Para akong bilanggo at nagtatago ngayon kay Stella. Kung tutuusin itong may kasalanan sa akin. Pero bakit ako nagtatago? Ganun ba kalaking impluwensya ng pamilya nila? Hindi binanggit ni Sir Dave sa akin ang tungkol sa mga magulang niya. Nahihiya din naman akong magtanong baka ano pang isipin niya. Ayoko rin magkamali baka masaktan ko na naman ito sa mga salita ko. Sinabi niya lang sa akin na aayusin niya muna ang lahat at kailangan ko muna magpalamig dito sa kondo niya. Minsan tinanong ko din siya kung sino ang kasama niyang tumulong sa akin nung gabing yon. Ang sabi niya si Kuya Joel daw. Pero nakita ko si Kuya Joel na nakatayo lang doon sa tabi nung sinasaktan ako ni Stella. Alam kong hindi sila makagalaw ni Kuya Carding. Dahil madami ang tauhan ni Stella ang nakatingin sa amin. Si Kuya Joel kaya talaga yon? Pero ganun pa man, pinapasabi ko kay Sir Dave ang pasasalamat ko sa pagtulong niya sa pagligtas sa akin. Kaninang umaga umalis na naman si Sir Dave. Binilinan niya ulit akong huwag lumabas at huwag buksan ang pinto kung may magdo-doorbell. Gaya na lang ngayon may nagdo-doorbell sa labas. Kanina pa ito ngunit hindi naman umaalis. Nung sinilip ko ito sa peephole, nakita kong kaibigan niyang pumunta noon sa bahay nilang nasa labas. Siya yung nagpakilala sa akin. Kaso nakalimutan ko ang pangalan niya. May bitbit itong mga supot at halatang naiinis na ang mukha nito kasi kanina pa ito naghihintay sa labas.
Siguro naiinip na ito dahil wala man lang nagbubukas sa kanya. Nakita kong kinuha nito ang cellphone niya at tila may tinawagan. Ngunit agad din naman itong pinasok sa bulsa niya at nag-doorbell ulit. Anong gagawin ko? Wala naman akong telepono para tawagan si Sir Dave. Tsaka di ko rin alam ang number niya. Paulit-ulit nitong pinipindot ang doorbell at halatang naiinis na ito dahil dire-diretso ng pagkapindot niya. Akala ko ba sabi niya walang nakakaalam nitong unit niya? Bakit nandito tong kaibigan niya ngayon? Sinilip ko ito ulit. Nakita kong kinausap ito ng nakauko pa sa kabilang unit. Siguro naiingayan na ito sa kanya dahil hindi lang pagdodoorbell ang ginagawa nito. Kinakalampag niya rin ang pintuan na tila nauubusan na ng pasensya. Dinig ko pa ang mga mura nito. "Ruth! Open this damn door! Kung ayaw mong iwan ko itong mga pinamili mo." Pinamili? Baka napag-utusan ito ni Sir Dave. Kaya siguro ito may mga dalang plastic bags. Nagdesisyon akong buksan ito ng pintuan habang nakabukas pa ang kabilang unit. Sakali mang may gagawin itong masama sa akin, may makakakita na ito lamang ang pumasok dito sa unit ni Sir Dave. Hindi ko rin naman kasi alam kung may CCTV ba dito sa loob. "Ruth!" Mura nito pero agad ding natigilan nang makitang hindi si Sir Dave ang nagbukas sa kanya. Napaatras din ako dahil nagulat ako sa pagmumura niya. "Hi!" Nahihiya kong bate. "Pasensya na, matagal kong binuksan. Wala kasi si Sir Dave dito." Nakita ko pang pagkagulat sa mukha niya nang matanto nitong kinakausap ko siya. Para itong napako sa kinatatayuan niya at tulalang nakatingin sa akin. "Hello? Hi, sorry for what I did. Akala ko kasi nauna na si Dave dito." Pagpapaliwanag niya, ngunit napansin kong mukhang nahihiya ito. Siguro dahil sa pambungad nitong mura na sana para kay Sir Dave. By the way, I brought here the groceries that we bought down. Can I come inside? Kung okay lang sa'yo." Nag-aalangan man pero pumayag pa rin akong ipasok niya mga plastic bags na dala niya. Nakita ko pang babaeng kapitbahay na kumausap sa kanya kanina na nasa labas pa rin. Seryoso itong nakatingin sa akin. Nginitian ko pa ito pero hindi man lang ako ginantihan ng ngiti. Sa halip tinaasan pa ako nito ng kilay bago pabagsak na sinara ang pintuan ng unit niya. "Tulungan na kita." Alok ko pero agad niya namang tinanggihan. Dinampot niya ang mga supot at dinala ito sa kusina habang nakasunod lamang ako sa kanya. "Ilagay mo na lang dyan. Ako nang bahalang mag-aayos niyan mamaya." Sabi ko nang akmang ilalabas niya ang mga nasa loob ng plastic. "Matagal ka na dito?" Tanong nito para lang may mapag-usapan. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Baka kasi magalit si Sir Dave kung magkwento ako. "Gusto mo ng juice?" Sa halip na sagutin ang tanong niya, inalok ko ito ng inumin. Siguro nahahalata nitong hindi ako komportableng sagutin ang tanong niya, kaya iniba na din ito ang topic. Sabi niya tubig lang daw. Nauuhaw daw siya sa bigat ng binitbit niya dahil bigla daw siyang iniwan ni Sir Dave sa baba. So magkasama pala sila. San kaya napunta si Sir Dave? "By the way, ako yung kaibigan niyang pumunta sa mansyon nila before. Calix, remember?" "Ania." "You're Arabella, right?" Marahan akong tumango. Hindi naman siguro makakasama kung malaman niya ang pangalan ko. "Who the hell let you in, Villegas?" Dumagungdong ang boses ni Sir Dave sa loob ng unit niya. Bigla akong kinabahan dahil mukhang galit ito. Diretso itong naglakad sa pwesto ko at hinarang ang katawan niya sa akin. Halos hindi ko na makita si Calix dahil sa laki niya. Nakakailang ang pwesto namin dahil nakatagilid ito at halos kalahati ng katawan niya ay nakaharap sa akin. Kulang na lang ay yakapin ako nito para hindi lang makita ni Calix. Patay ako nito mamaya. Kabilin-bilinan pa naman ito sa akin na wag akong magpapapasok kahit kanino. "Arabella, ang tigas talaga ng ulo mo." Pagalit ko sa aking sarili. Tsak malilintikan ako kay Sir Dave nito. "Brute, relax. You should be thankful to me dahil ako na ang nagdala nitong pinamili natin dito sa unit mo. Ang bigat pa naman, brute. Tsaka saan ka ba kasi pumunta? Bakit bigla ka nalang nawawala?" Natatawang sagot ni Calix sa kanya. Pero mukhang hindi man lang natinag si Sir. Galit nitong pinasadahan ng tingin ng kabuuan ko. At doon ko lang na-realize na sobrang iksi pala ng shorts na suot ko. At sobrang hapit ng spaghetti strap na damit ko. Ito kasing mga gamit kong pinadala ni Gina sa akin. Siyang namili nito nung nagdivisorya kami. Pero minsan ko lang ito sinusuot doon sa mansyon. Kung nasa kwarto lang kami at patulog na. Kaso wala akong ibang damit na pagpipilian. Ganito lahat ang pinadala niya.
Nahihiya naman akong manghiram ng damit ni Sir Dave. Sinabi niya nung nakaraan na bibili kami ng gamit, kaso tumanggi ako. Akala ko kasi maayos na damit ang pinadala ni Gina sa akin. Dude, hindi mo naman sinabi sa akin na kasama mo pala si Arabella dito. Eh di sana matagal na akong bumisita sa'yo dito. Nakangiting sabi ni Calix. Pagkatapos kinindatan pa ako, alam kong wala naman yung mali siya sa kanya. Parang iniinis niya lang si Sir. At ito namang si Sir Dave, halos hindi na maipinta ang mukha sa sobrang pagkabusangot. Daig pang batang nagtatantrum sa ayos niya ngayon. Arabella, ano palang ginagawa mo dito? Umalis ka na ba sa mansyon? Baling nito sa akin. She's my girl. Katulong po ako ni Sir Dave dito. Magalang ko sagot sa kanya, ngunit pakiramdam ko mali ata ang naging sagot ko. Dahil agad na pinagsalikop ni Sir Dave ang kamay naming dalawa. Tinaas pa niya ito para ipakita kay Calix, bago ako marahang hinila paalis sa kusina. Ngunit nanatiling nakaharang ang katawan niya sa akin at dinala ko sa loob ng silid ko. Dinig ko pa ang malakas na tawa ni Calix sa kusina at kung ano-ano pang pinagsasabi nito. You're Peewee, dude. Peewee? Di ba chichirya yun? Paano naging Peewee si Sir? Ito naman si Sir Dave naman, inis na inis pa rin. Minumura pa ang kaibigan niya kahit papasok na kami sa silid. Bakit kaya ang hilig magmura ng mga mayayaman? Parang normal lang sa kanilang ganong bagay. Umuwi ka na, loko. Pagkapasok pa lang namin, dumiretso na ito sa mga lagayan ko ng damit. Ngunit nang makita nitong halos lahat ng damit ko ay maiiksi, lalo lamang itong nainis. Iniwan niya ako saglit sa loob pagkatapos bumalik itong may mga bitbit na t-shirts at pajama niya. Napakunot noo ako habang nakatingin sa mga damit niyang hawak niya ngayon. Pinasadahan niya ulit ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Tumigil pang mga mata niya sa bandang harap ko at nakita kong pag-alo ng lalamunan niya. Pansin ko din biglang namula ang mukha nito na umabot sa hanggang tenga niya. My goodness, what are you wearing, baby? Your shorts are so skimpy and this tiny little top is so fit. Sa'yo ba to o pambata? Kinulang ata sa tela. Maya-maya ay hindi nakatiis nitong komento sa suot ko. You're giving me goosebumps and... Bone... please baby, don't wear like this again. I've been controlling myself already. But if you continue wearing this, I might lose my cool. Saad nito na tila nahihirapan. Sabi ko na nga ba may mali talaga dito sa damit ko. Si Gina kasi ayaw papigil. Alam ko namang hindi bagay sa akin na magsuot ng ganito, pinipilit pa talaga. Ayan tuloy napahiya ako kay Sir Dave, pati sa bisita niya. Baka isipin pa ng mga ito na napaka-trying hard ko manamit. Pasensya na po sir, wala kasi akong ibang masusuot. Halos ganito kasi lahat ng pinadala ni Gina sa akin. Alam ko naman pong hindi ito bagay sa akin, kaso wala po akong choice. Nakatungo kong sagot sa kanya. Nahihiya ako sa ayos ko ngayon, kaso wala talaga akong ibang maisuot. No, shit. You're so hot on that. I mean, you look gorgeous, baby, but ayokong may ibang makakakita sa yung nakasuot ka ng ganyan ka. Ayoko, basta. Napasinghap ako sa sinabi niya. Nagagandahan siya sa suot ko. Eh bakit parang nagagalit siya? Tsaka tinatawag niya na naman ulit akong baby. Naiinis ako sa sarili ko dahil bakit parang nagustuhan ko ulit ang pagtawag niya sa akin noon. Here, wear these shirts and these jammies. Bukas ibibili kita ng mga mahahabang damit at iba pang gamit. Gusto ko sanang kumontra kaso nakakahiya nga na sobrang iksi nitong mga suot ko at sobrang laki din naman para sa akin yung mga damit niya. Pwede ko na nga maging dress ang t-shirt niya kasi halos umabot na ito sa tuhod ko. Stay here. Huwag kang lalabas hanggat andyan pa si Villegas. Hindi pa tayo tapos. May kasalanan ka pa dahil pinapasok mo siya. Sabi niya sa akin bago ito lumabas ng silid. Hala, anong gagawin ko? Baka paparusahan ako ni Sir. My God, Arabella, ano ba kasing pumasok sa utak mo? Ano kaya ang magiging parusa ni Sir Dave sa katigasan ng ulo ko? Nakatulugan ko ang paghihintay kung kailan naalis si Calix dito sa kondo ni Sir Dave. Sa sobrang pagkabagot ko kanina, humiga ako sa kama. At yun nga, nakatulog ako. Natatakot kasi ako lumabas dito sa silid ko dahil kabilin-bilinan niyan dito lang ako hanggat may bisita pa sa labas. Ewan ko ba kay Sir Dave? Bakit kaya ayaw niya makipagkaibigan ako kay Calix? Gayong mukhang mabait naman ito. Medyo maligalig nga lang pero feeling ko magkiklik kami.
Feeling ko para din siyang si Gaiden. Masarap kaibigan. Yung tipong cool kasama. Siguro kapag naging kaibigan ko to, may dadagdag na sa listahan ko ng manlilibre sa akin ng Jollibee. Bumangon ako at naghilamos muna. Siguro wala na si Calix ngayon. Ilang oras din ako nakatulog. Sinuot ko ang damit na binigay niya sa akin. Para makasigurong maayos ang suot ko sakaling nasa labas pa ito. Mag-aalis sa 6 na ng gabi. Kailangan ko na magluto ng hapunan namin. Hindi ko sinuot ang pajama niya. May shorts naman ako. Tsaka mahaba naman tong t-shirt niya. Masyadong malaki yung pajama niya. Para akong scarecrow kapag pinagsabay ko ng suot pati ang t-shirt niya. I feel so comfortable wearing his shirt. Ang ganda ng tela nito. Tsaka amoy Sir Dave pa. Sabihan ko na lang kaya siya na bigyan niya na lang ako para di na kami bibili pa ng mga gamit ko. Okay na sa akin tong t-shirt niya. Sanay naman ako sa ganitong mga damit nung nasa probinsya pa ako. Tsaka madami naman siguro siyang mga damit na pinaglumaan na. Sumilip muna ako bago lumabas. Tahimik ang paligid. Siguro nga nakaalis na si Calix. Dahan-dahan akong humakbang palabas para hindi ako makagawa ng ingay. Ayokong malaman ni Sir Dave na gising na ako. Baka kasi paparusahan niya na ako. Nakakatakot pa naman yung mga tingin niya sa akin kanina bago lumabas sa silid ko. Where are you going, baby? Halos mapatalon ako sa gulat nang bigla itong nagsalita sa likod ko. Pakiramdam ko sobrang lapit nito sa akin dahil halos maramdaman ko ng init ng katawan niya. Bakit ang hilig-hilig ni Sir Dave tumikit sa akin? Ilang beses na itong nangyari sa pagitan namin. Ito din ang dahilan kaya niya nakuha ang first kiss ko. Dahil nakatali ang buhok ko, dama ko ang hangin mula sa hininga niya na pumapaypay sa batok ko. Arabella. Saad niya sa napapaos na boses. Dahan-dahan akong pumihit paharap sa kanya. I saw how his eyes glistened with so much emotion as he stared at me. Those kind of emotion that I haven't seen from anyone else before. Only Sir Dave can make me feel this. This feeling that I can't explain when I'm with him. Maybe it is because I still love him. He removed the hair in my face and put it behind my ear. He gently traced the side of my cheek going down to my lips. Ang bawat dampi ng balat niya sa mukha ko ay nagdudulot ng kakaibang init sa loob ko. Pakiramdam ko nag-ibang temperatura dito sa loob ng bahay niya. I was breathing heavily at nakita kong pinagmamasdan niya ang bawat galaw ko. Baby, he said with so much affection. I can't deny that my heart is dumping every time he's calling me that. Para akong bumabalik sa araw na naging kami. The saddest yet the happiest time of my life. Kasi dun ko lang naramdaman na may tao palang kaya akong mahalin. Sir Dave? what did I say to you? Tanong nito na hindi man lang inalis ang pagkakatitig sa akin. Naiilang ako sa sobrang lapit ng mukha namin. Konting galaw lang at mahahalikan na ako nito. Pakiramdam ko nagsisimula ng uminit ang pisngi ko pati buong katawan ko. Nilagay niya ang kamay sa bewang ko at marahan niya akong hinila palapit sa kanya. Magkadikit na ang buong katawan namin at halos mabingi ako sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. Napakatahimik ng paligid na tanging hininga lamang namin dalawang nagpapaingay dito. Po? I pretended that I don't know what he meant. Pero alam ko na ang tinutukoy nito ay ang pagpapapasok ko kay Calix. Haven't I told you not to allow someone to come inside? Tanong nito ngunit ibang naging dating sa akin. Pakiramdam ko inaakit niya ako sa tono ng pananalita niya at sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Kinuha niya pa ang dalawang kamay ko at nilagay niya ito sa balikat niya. Napakapit ako sa kanyang leeg dahil pakiramdam ko biglang nangatog ang tuhod ko dulot ng mga ginagawa niya sa akin ngayon. Arabella. Ulit nito. Kasi po, napakagat ako sa aking pang-ibabang labi. Hindi ko kasi alam anong irarason ko dahil alam ko namang mali talagang pinabuksan ko si Calix. Lalo't ako lang mag-isa dito. Kahit naman kaibigan niya yun, wala naman siyang sinabi na papasukin ko ito dito sa kondo niya. I'm sorry, Sir Dave, sabi ko, pero halos wala nang lumabas na boses sa bibig ko dahil inilapit niyang mukha niya sa akin. Napapikit pa ako nang ikiniskis niyang dulo ng ilong niya sa akin. Amoy kong mabango niyang hininga na may halong mint. Yeah? His voice is raspy. Para akong nalalasing sa sensasyong dulot nito sa akin. Do you know what's your punishment for that? Marahan akong umiling habang nanatiling nakapikit. Because my baby is so stubborn, she has to be punished. Sabi niya. And the only way to that is this. Hindi na ako nakapagsalita pa
dahil naramdaman ko na lang ang mga labi niya sa mga labi ko. He crushed his lips on mine, tasting and licking every corner of it. He's moving sensually as he let my arm wrap his nape. Sinubukan kong gayahin ang mga galaw niya dahil hindi ko naman alam paano ang tamang paghalik. His kisses are rough and hard, as if he was punishing me. Dama ko pang halos pagkagat nito sa labi ko na lalong nagpapainit sa akin. His kisses went deeper and deeper. I mimic his move dahil nagugustuhan kong ginagawa niya sa akin. His mouth is warm and tastes so good. Para akong naaadik sa mga halik niya. He gently pulled away and looked at me in the eyes. We're both panting. Namumungay ang mga mata niya at pakiramdam ko. Ako'y nalalasing sa damdaming dulot ng mainit niyang halik sa akin.